Sundin natin ang ating mga magulang igalang, hindi dahil lagi silang tama, kundi dahil marami na silang mga pagkakamaling nagawa na ayaw nilang maranasan natin. Anumang mali na ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa paningin ng mga bata. Sadyain mo man o hindi, magkakaroon ka ng impluensya. Di ba gagawin mo ang lahat para hindi mahirapan ng mahal mo? Imagine, napunta ng impyerno, walang hanggang paghihirap dahil sa'yo. Ang sabi niya, mabuti pa sa'yo na sabitan ng giling bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kung mapupunta sakali ang kamag-anak mo, kapamilya mo sa impyerno, sana ibang tao ang dahilan at hindi ikaw. Kahit na hindi karapat-dapat yung nagsasabi, basta totoo, basta tama. A week after barangay election, kamusta po kayo? Sa mga kumandidato, nanalo po ba kayo? Sa mga bumoto, nanalo po ba 1,000 yung kandidato ninyo? Joke lang. Tamang-tama ang mga pagbasa sa araw na ito, lalo't higit ang Ebanghelyo. Sa mga naluklok sa kapangyarihan o sa posisyon sa lipunan, paalala rin ito sa mga kanilang nasasakupan. By the way, pag sinabi po nating may kapangyarihan hindi lamang po silang mga lingkod bayan. Kasama na rin po dito yung mga may propesyon tulad ng doktor, nurse, mga amo ng kanilang mga empleyado, mga amo ng kanilang mga kasambahay, pare, madre, mga ganun ba? O kaya, ikaw, may kapangyarihan ka sa iyong asawa. May kapangyarihan ka bilang magulang sa iyong mga anak. May kapangyarihan ka bilang nakatatandang kapatid sa iyong mga kapatid o mga taong mas may sinabi, mas may kaya, mas angat sa buhay kumpara sa kanyang mga kaibigan o mga kasama sa lipunan. Basta pag sinabing may kapangyarihan, gawin natin klaro, yung may posisyon para maka-impluwensya ng ibang tao. Okay? Doon tayo mag-concentrate sa pagninilay na ito. Ang paalala sa mga taong may kapangyarihan ganyan ay maging mapanagutan. Be responsible. Sapagkat nasa posisyon tayo na po pwede tayong maka-impluwensya ng tao. Halimbawa ako, natatandaan po ninyo, 2 Sundays ago, nagsermon ako tungkol sa 2 kandidato sa pagkakapitan dyan sa may bandang Marilao. Pasisikatin ko uli ang pangalan. Yung incumbent na si Melvin Guillermo at yung humamon na si Ed Tolentino. Natatandaan ninyo? One-on-one ang laban. Ang sabi ko dun sa kwento ko, mayroon akong tinanong na botante kung sino sa dalawa ang kanyang iboboto. Si Melvin Guillermo o si Ed Tolentino. Ang sagot niya, Father, si Melvin Tolentino. Pinagsama niya yung pangalan ng incumbent at yung surname ng humamon. Kaya Melvin Tolentino. Mali ito. No. Dahil sa sinermon ko, marami sigurong nakarinig, natagal doon. Nung butuhan, maniwala kayo. May mga bumoto kay Melvin Tolentino. Totoo. And I said, may numbers din sila. So, you see, ito'y paalala sa atin na maging mapanagutan, maging responsable sa kapangyarihan sapagkat po pwede nating impluwensyahan talaga sa tama o mali man ang sino man. Few years ago, natatandaan ko mayroong isang teacher sa grade school. Pinag-activity niya ang kanyang mga pupils. Mga bata. Parang sort of a bahay-bahayan. Aba, nakita niya yung isang grupo. Parang nag-aaway, ang ingay. Parang nagdidiskusyon pa. Yung isang babaeng malinggedong na gano'n, gumaganon pa. Yung isang lalaki gumaganon. Parang may nagdidirect sa kanila. Isang bata. Nilapitan ni teacher. Tinanong niya yung batang parang nagdidirect dun sa grupo. Sabi, anong yari? Nag-aaway ba kayo? Alam mo, sabi ng bata, di naman po kami nag-aaway, teacher. Ginagaya lang po namin si nanay at si tatay. Who by the way, ayon sa investigasyon, ay nag-aaway talaga sa bahay yung nanay at tatay nung batang iyon. You see, di ba mayroon tayong kasabihan, anumang mali na ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa paningin ng mga bata. Examine ourselves. Tayong mga adult na, sigurado ako, may mga good characteristics tayo na impluensya ng ibang tao. Lalong-lalo na ng mga taong hindi iba sa'yo. On the other hand, minsan yung pagiging mapagmura natin, yung pagiging mainitin ng ulo natin, yung pagkakaroon ng bisyo, yung pag-utang ng pag-utang,
yung pagiging mabarkada sa mga masamang impluensya. Kung titingnan natin, impluensya din sa atin yan ng mga kasama natin, ng pamilya natin, ng mga nauna sa atin. Kaya, ang punto, whether we like it or not, wala tayong choice. Sadyain mo man o hindi, magkakaroon ka ng impluensya. Wala kang kontrol. Ang tanging makokontrol natin, anong klaseng impluensya? Maganda o pangit ba? Masama o mabuti ba? Piliin natin. Gawin natin lagi na magdulot tayo ng maganda at tamang impluensya sa iba. Sapagkat kung hindi, mananagot po tayo, maniwala kayo. Ang sabi nga, di ba? With great power comes great responsibility. Sa parehong turo ng ating Panginoon, ano ang sabi niya? Sino mang binigyan ng marami, ang aasahan sa kanya ng Diyos ay marami. Sino mang pinagkalooban ng mas marami, ang aasahan sa kanya ng Diyos ay lalong mas marami. Nung All Souls Day, ay mayroong nag-text sa akin. Kasi ang sermon ko noon ay tungkol sa pagpapakabuting tao natin sa tulong ng Panginoon upang makasama natin siya balang araw pagdating ng panahon, pag namatay na tayo sa kalangitan, doon tayo magiging masaya na. Something like that. May nag-text, isang kaibigan, sabi niya, Father, sa palagay mo, sakaling mapunta tayo ng langit, palagay mo, magiging masaya pa rin tayo at one point kapag na-realize natin na meron tayong isa sa ating mga mahal sa buhay, isa sa ating pamilya, napunta ng impyerno. Matinding tanong. Pag ganyan, doon tayo sa sigurado. Sabi nga sa ating kalawang pagbasa, doon tayo sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng tao. Anong sinasabi ng salita ng Diyos para dito? Ang sinasabi sa Aklat ng Pahayag 21:4 ay ganito. Sa langit, God, He will wipe away every tear from their eyes, from our eyes. For there will be no more mourning, no more sadness, no more tears, no more pain. For the old order has passed away. In other words, kapatid, hindi na tayo malulungkot. Never na. Yes, even at just one point, sakaling ma-realize mo at makita mo, may isa kang kapamilya na napunta ng impyerno. Hindi ka na malulungkot. Kahit makita mo, wag naman sana, nasa impyerno ang magulang mo, o ang tatay mo, nanay mo, nasa impyerno ang kapatid mo, nasa impyerno ang anak mo. Hindi ko na isasama nasa impyerno ang asawa mo kasi baka yun talaga ang gusto mo. Joke lang. Basta that's it. Sinasabi ng Bible, aliwanag. Hindi tayo malulungkot. Iba yung contentment kasi natin kapag tayo nasa langit na, certain na, stable na, steadfast na. Besides, ito ang isang pang point. Hindi na tayo malulungkot kasi sigurado namang hindi tayo mapupunta ng langit. Kung hindi natin yun, sakaling may napunta sa impyerno na kapamilya natin, kung hindi natin siya tinulungan na mapunta rin ng langit. Hindi tayo mapupunta ng langit kung hindi natin ginamit ang ating kapangyarihan, ang ating impluensya upang siya, sino mang yung napunta ng impyerno, nakasama natin sa buhay, ay maakay natin sa kabutihan, mapagsabihan natin sa kanyang kasalanan, upang magamit natin ang ating impluensya na siya'y magsisi na sa kanyang kamalian. Hindi tayo mapupunta ng langit kung hindi natin ginawa yan. And so, if ever, for the sake of argument, na ikaw ay mapunta ng langit at nandun nga siya sa impyerno, hindi mo sisihin ang sarili mo sapagkat ginawa mo ang magagawa mo. It's just that hindi nakinig sa iyo yung tao. Nagets ba natin? So wala na sa sarili natin ang pagsisisi. It's on them already. So wala nang kalungkutan. Magkakaroon ng kalungkutan sa impyerno kung tayo mapunta ng impyerno. Lalong-lalo na kung may mapunta ng impyerno dahil sa atin. Alam po ninyo, sa reflection ko, ganito. Yung kaligayahang mararamdaman natin sa langit, kung ano yung mararamdaman natin sa unang pagpasok natin, yun na yun. Hindi na mas sasaya pa doon. Kasi yun na ang kasukdulan nun. Wala nang masasaya pa sa nakaharap mo na ang Panginoon. Okay? So steady na yung kaligayahan. Hindi ka magiging maligaya sa pagpasok mo sa langit, tapos mas magiging maligaya ka mamaya, bukas, o sa mga susunod na panahon. Steady na yon. Sa impyerno, ang paghihirap, palagay ko hindi steady. Yung mapunta ka ng impyerno, yung sa unang salta mo, ay, hindi pa yan. Marami pang kalungkutan, marami pang sakit, marami pang paghihirap. Kumbaga, hawak ng demonyo ang thermostat. Sige, ito pa. Kasi hindi ka mai-immune sa paghihirap sa impyerno.
Di ba experience, Salas, na kahit naghihirap ka, pag nasanay ka na sa paghihirap, sisiw na yan. Hindi magiging ganon ang feeling mo sa impyerno. Hindi magiging sisiw ang paghihirap. Kasi mas titindi at mas titindi ito. At mas titindi ito sakaling may mapunta ng impyerno na kapamilya mo dahil sa'yo. Natatandaan ninyo yung isang eksena sa Biblia tungkol sa isang mayaman, talinghaga ito na napunta ng impyerno. Tapos nakikiusap siya na makabalik siya sana sa lupa para masabihan ng mga kapatid niya upang sasabi niya, hindi sila dumako sa paghihirap na ito. Di ba? Hindi naman siya pinayagan. Sapagkat kung tutuusin, reading between the lines, kaya siya napunta ng impyerno in the first place. Nung nabubuhay siya, hindi naman niya sinabihan na, hindi naman niya binawal na ang mga kapatid niya. Baka nga, mas malamang, pasimuno pa siya sa kasalanan nila. Kaya napunta siya sa impyerno at mas kinikilabutan siya. Kasi alam niya, susunod na sa kanya ang mga kapatid niya at yun ay dahil sa kanya. Di ba gagawin mo ang lahat para hindi mahirapan ng mahal mo? Imagine, napunta ng impyerno, walang hanggang paghihirap dahil sa'yo. Mas matindi yun. Ano sabi ng Panginoon sa Matthew 18:6? Mabuti pa sa'yo, tandaan natin, Hudyo si Kristo, Hudyo ang audience niya. Ang sabi niya, mabuti pa sa'yo, nasabitan ng giling bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Anong interpretasyon ko dito? Ang mga Hudyo, takot yan sa dagat. Hindi na natin i-discuss, hahaba ang ating pagninilay. Basta ang context, takot sa dagat. So imagine ang sinasabi ng Panginoon ganito, mas mabuti nang itapon ka sa dagat. Yun palang, chilling na yun. Ayoko sa dagat. Tatalian ka pa ng giling bato sa leeg. Mas chilling yun. Ako pa! Ayoko niyan. I-contextualize natin ngayon. Parang ganito ang sinasabi ng ating Panginoon sapagkat hindi naman tayo Hudyo. Eto ngayon. Ronald, ano ang pinakaayaw mong maging paraan ng kamatayan? Father Fidel, ano ang pinakaayaw mong maging paraan ng kamatayan? Pwede mong sabihin, ayokong mamatay sa lason, okay? Ayokong mabaril ako sa ulo, doon ako mamatay. Okay? Father, ayokong magkasakit ng matindi at doon ako mamatay. Okay? Ako, ayokong masagasaan ako ng pison. Ayoko nun. Ito ngayon ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kung i-contextualize natin ngayon, yung Matthew 18 verse 6, isipin mo na ang pinakaayaw mong paraan ng kamatayan. Ang sinasabi ng Panginoon, mas mainam nang mangyari sa iyo yan kaysa maging sanhi ka ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Sino yung isa sa maliliit na ito? One who is under your supervision. One who is under your influence. Yung pang tao na pwede mong kain sa kabutihan dahil may impluensya ka sa kanya, ang ginawa mo, inakay mo siya sa kasalanan. Kilabutan ka. Kung itutuloy natin sa verse 7, ang sabi doon ay ganito, ang sanhi ng kasalanan ay hindi mawawala, pero sa aba mo, kung sa iyo manggaling ang pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Parang ganun ang sinabi sa verse 7. Kung i-contextualize natin, kung mapupunta sakali ang kamag-anak mo, kapamilya mo sa impyerno, sana ibang tao ang dahilan at hindi ikaw. Huwag nang ikaw. Kasi mas matinding kasalanan na yun Kasi ang ibig sabihin nun, yung impluensya mo sa kanya, hindi mo ginamit sa kabutihan, ginamit mo pa sa kasalanan. Yan ang sentimiento ng Diyos sa ating unang pagbasa sa mga pare. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan para gabayan ang mga tao sa kaligtasan. Ano ginamit nyo? Yang kapangyarihan yan. Para gabayan sila, hindi na sa kaligtasan, kundi sa kapahamakan. Yan din ang sentimiento ni Kristo ngayon sa mga eskrib at pariseo. Kaya siya nanggagalaiti, kaya siya nagagalit. At yun ang magiging panggagalaiti malamang ng Diyos sa atin. Kung tayo na po pwedeng mag-akay sa kapwa natin, lalong-lalo na sa pamilya natin sa kabutihan, sila'y akayin natin sa kasalanan. Sa mga natalong kandidato, ayokong mas buksan at mas kamutin ang sugat ang pain ninyo. Pero di po ba? Apatan na lang. Saan kayo man nasasaktan? Masakit ba para sa inyo yung matalo kayo sa isang tao, sa isang lugar, na alam nyo hindi sa inyo? Hindi, di ba? Hindi kayo masasaktan nun. Masasaktan kayo kung alam nyo yung tao, kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo Nung nangangampanya kayo, sabi, sayo ko. Tapos hindi ka binoto. Mas masakit, binoto yung kalaban mo. Di ba? Mas masakit pa, nabigyan mo. Di ba? Kaya ko lang naman sinabi yon. Ganon katindi yung kasalanan nung pinag-uusapan natin. Kapag binigyan tayo ng Diyos ng
kapangyarihan na maka-impluwensya sa kabutihan, tapos hindi na natin ginamit sa kabutihan, ginamit pa natin sa kasamaan. Mas matinding kasalanan, mas matinding kaparusahan. Kaya, please, maging responsable. Lahat tayo lahat tayo may ganyang kapangyarihan, whether you like it or not. Ang choice natin, sana laging maging mabuti at maganda, tama ang impluwensya natin. On the other hand, kung tayo naman yung ini-impluwensyahan, kasi dalawang part yan pwedeng kahit saan tayo nandyan, anytime. Piliin din naman natin yung tama at mabuting impluwensya. Okay? Tama, wala tayong magagawa. Masamang tao pasaway pasaway yung leader, pasaway yung pinuno, pasaway yung magulang mo. Ano tayo magulang mo yan kasama mo yan Piliin mo yung tama. Hindi ibig sabihin masama sila, magiging masama ka na rin. Sana napanood nyo yung interview kay Masab Hassan Youssef. Sorry kung mali yung pronunciation ko sa pangalan. Siya ay anak ng isa sa mga founders ng Hamas. Sabi niya hindi niya ma-take yung ginagawa ng Hamas. Kaya nag-convert siya sa Christianity. Iniwan niya ang buhay niya. Kahit alam niyang pwedeng maging delikado siya. Ganun sana. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, huwag niyong tularan. Kahit pa pinamumunuan kayo ng mga scribe at pariseyo, ano ngayon? Huwag niyo silang tutularan. Nevertheless, may pahabol siya. Sabi dito, pakinggan niyo na lang yung mga tinuturo at inuutos nilang kabutihan. Kasi hindi nawawala ang kapangyarihan ng katotohanan at kabutihan kahit pa hindi karapat-dapat yung nagsasabi niyan. Halimbawa, sasabihin sa'yo ng nanay mo, anak, huwag ka munang mag-boyfriend. Pinababayaan mo yung pag-aaral mo. Magtapos ka ng pag-aaral. Huwag mo akong gayahin. Pwede mo bang sabihin sa nanay mo, kaya ka nga walang karapatang magsalita sa akin Hindi ka rin nakapagtapos ng pag-aaral. 16 ka pa lang. Nag-asawa ka na Pwede mo bang sabihin yan? Kahit sa isip mo lang? Hindi. Kahit pa hindi ginawa ng nanay mo yung inuutos niya sa'yo, tama yung sinasabi niya sa'yo. Pakinggan mo, sundin mo. Sabihin sa'yo ng tatay mo, huwag kang mangangaliwa. Maging faithful ka sa asawa mo. Samantalang siya, 3 babae siya. Iniwan niya yung nanay mo. Pwede mong sabihin sa kanya, Lucas talking. Tayo naman, ikaw ang idol ko Huwag ka nung brag. Hindi mo pwede yon. Tandaan mong kapag napunta ka ng impyerno, hindi mo po pwedeng sisihin ang ibang tao sapagkat may sariling isip tayo. At kahit na hindi karapat-dapat yung nagsasabi, basta totoo. Basta tama. Indeed, mas magandang yung salita na tatambalan ng gawa. Pero kung walang gawa, anong magagawa natin? Kesa sa maging masama rin tayo. Di alisin mo yung masama, tanggapin mo yung mabuti. Nakagawa na tayo ng mabuti. Naibigay pa natin yung paggalang na dapat nating ibigay sa taong may kapangyarihan sa ating buhay. Halimbawa, ang ating mga magulang. Sapagkat kahit naman irresponsable o may mga nagawang kasalanan niyan, magulang mo pa rin yan. Ang sabi dito ng Panginoon, ang mga scribe at pariseyo kinikilalang tagapagpaliwanag. Kaya pakinggan nyo sila. Sila pa rin ay inilagay ng Panginoon sa atin para mag-supervise sa atin. Ano man ang pagkukulang nila, mananagot sila sa Diyos. Pero pananagutan natin sa Diyos kung hindi natin sila igagalang. Di ba sabi ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ina? Sinabi ba niya, igalang mo kung kagalang-galang? Hindi naman. So igalang mo kahit hindi kagalang-galang. Minura ka, huwag mong mumurahin. Inabuso ka, tinangka kang patayin, to that extent, demanda mo. Pero huwag mong susumpain. Kahit yurakan ang dangal mo ng magulang mo. To that extent, huwag mong yuyurakan ang dangal ng magulang mo. Hayaan mo ang Diyos ang siyang sumingil sa Kanya. Huwag ikaw. Basta ibigay mo ang nararapat na paggalang. After all, di naman siguro aabot sa ganon kung may mga kapintasan man ng ating mga magulang at may sinasabi sila sa ating kabutihan, sundin natin. Sapagkat kaya naman nila sinasabi yan, ayaw nilang maranasan natin yung mga nagawa na nilang kasalanan o pagkukulang. Sundin natin ang ating mga magulang igalang, hindi dahil lagi silang tama, kundi dahil marami na silang mga pagkakamaling nagawa na ayaw nilang maranasan natin. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin.